Ang rehimeng Iranian ay opisyal nang winawasak ang sarili nito mula sa loob. Kita mo, matapos ang isang matinding precision strike ng US na nagwasak ng isa pang lihim na bunker na puno ng mga kalabang komandante, isang malawakang digmaang sibil ang sumiklab sa pinakamataas na antas ng Islamic Republic. Kung ako ang leader ng Iran, hihilingin ko na sa ibang leader na huwag na lang lumapit sa akin. Dahil tuwing may pagpupulong, may precision strike na nangyayari. Narito ang detalye tungkol sa bagong insidente. Ganito, ayamong simulan ko sa isang bagong pangyayari, Tommy. Ipinagmamalaki ng presidente ang isa na namang malawakang pagpatay sa mga leader ng Iran na nagtipon-tipon. Nag-post ang presidente sa Truth Social na maraming leader ng Iran na panit at di matalino ang pamumuno ay napatay, kasabay ng video ng airstrike. Tumutugma ito sa impormasyon mula sa isang Telegram channel, mahigit 50 mataas na opisyal ng Iran ang napatay sa pinagsamang pag-atake ng Israel at US. Tandaan, itinatanggi ng Israel ang partisipasyon nila dito. Nangyari ito habang tutok ang mundo sa kanilang rescue mission. Ayon sa ulat ng Telegram, ang mga leader ng Iran ay nagsasagawa ng isa pang pagpupulong ng matataas na leader sa isang lugar sa hindi malamang dahilan. Tulad ng sinabi ko dati, hindi ako sigurado kung bakit nila patuloy na ginagawa ito. Ngayon, gusto ko lang linawin ang isang bagay dito. Hindi natin tiyak kung 50 talagang nagtipon sa isang lugar o kung 50 na ang kabuang leader ng Iran na napatay sa digmaan. Hindi nilinaw ng ulat ang bagay na yon. Pero alam natin na mas maraming leader ng Iran ang namatay dahil patuloy silang nakikita sa mga lantad na lugar. Ngayon, ang mga pagkamatay na ito ay nagdudulot ng isang kakaibang suliranin sa loob ng Iran. Nagdudulot ito ng kaguluhan at ang kaguluhang ito ay nagiging sanhi ng isang digmaang sibil sa loob ng rehimen. May mga natutulak ng tigil putukan na yon. Siguro dahil ayaw nilang mamatay. Pero ang iba, lalo na yung mga kaalyado ng IRGC, ay tumututol sa anumang negosasyon. Hetong ibig kong sabihin, panukukala ito para sa tigil putukan mula sa malapit na kaalyado at tagapayo ng Pangulo ng Iran, si Mohammad Javad Zarif. Isa siyang batikang diplom at naging kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran mula 2013 hanggang 2021. Ngayon, nagbibigay siya ng payo kay Pangulong Peskasan ng Iran. Narito ang 26 na puntong panukalang inilatala niya kamakailan. Ang unang 12 puntos ay para sa gagawin ng Iran, habang susunod na 13 puntos ay para sa gagawin ng Estados Unidos. Isa-isahin natin ito. Una, nangangako ang Iran na hindi kailanman maghahangad ng mga sandatang nuklear. Pangalawa, ibababa ng Iran ang antas ng pagpayaman ng uranium sa mas mababa sa 3.67%. Pangatlo, ratipikahan ang karagdagang IAEA protocol para sa permanenteng pagmamanman. Pang-apat, tiyakin ang ligtas na komersyal na pagdaan sa Strait of Hormuz kasama ang Oman. Pang-lima, lumagda ng permanenteng kasunduang di pagsalakay sa Estados Unidos. Pang-anim, sumali sa regional na balangkas ng seguridad. Pang-pito, ilipat ang enriched uranium at kaugnay na kagamitan sa regional na konsorsyum sa pagpayaman ng uranium. Pang-walo, alisin ang mga designation na may kaugnayan sa terorismo sa Estados Unidos. Pang-siyam, ibalik ang ugnayang diplomatiko at konsular sa US. Pang-sampu, tanggalin ang mga paghihigpit sa paglalakbay para sa mga mamamayan ng US. Pang-11, imbitahan ang mga kumpanya ng langis, kabilang na ang mga Amerikano, upang tumulong sa pagpapadali ng pag-export. Pang-12, hayaan ang China, Rusya, at iba pang regional na estado na magsilbing mga taga-garantiya ng kasunduan ng hindi pagsalakay sa Estados Unidos. Ngayon, saglit nating tatalakayin kung gaano kamakatuwiran ang mga puntong ito. Pero bago yon, balikan muna natin ang mga inaasahan ng Iran sa US. Una, alisin ang mga unilateral na parusa ng US sa Iran. Pangalawa, payagan ng Iran na malayang mag-export ng langis. Pangatlo, tanggapin na panatilihin ng Iran ang ilang programang nuklear na hindi pang arma sa halip na igiit ang zero enrichment. Dapat natin itong pag-usapan. Pang-apat, wakasan ang mga UN Security Council resolution laban sa Iran. Pang-lima, hayaan ang Iran na makalahok ng normal sa mga pandaigdigang supply chain. Pang-anim, magpirma ng permanenteng kasunduang di-agresyon at pundohan ang muling pagtatayo sa Iran. Pang-pito, bayaran ang mga sibilyang Iranian sa kanilang pagkalugi. Pang-walo, sumali sa regional na balangkas ng seguridad. Pang-siyam, tumulong sa paggawa ng regional na enrichment consortium. Pang-sampu, alisin ang mga pagtatalagang may kaugnayan sa terorismo na ipinataw sa Iran.
Pang-11, ibalik ang mga diplomatikong konsular na ugnayan sa Iran. Pang-12, alisin ang mga paghihigpit sa paglalakbay ng mga mamamayang Iranian. At pang-13, makipagtulungan sa kalakalan, enerhiya at proyektong teknolohiya. Ang nakaka-interes dito, hindi ito ang pinakamasamang plano. Ibig sabihin, hindi ito mga sukdulang kahilingan ng mga opisyal ng Iran sa social media. Pero mahalaga ring ituro dito na hindi rin ito mga sukdulang kahilingang nakikita ng Iran na hinihingi ng panig ng US. Kaya parang gitna ang alok na ito, hindi masamang panimula. Pero ang talagang magdudulot ng issue ay ang programa ng pagpapayaman. Ayon sa Iran, hindi nila isusuko ito habang iginigit ng Estados Unidos na isuko ng Iran ang kanilang pagpapayaman. Kung nais pa rin nilang magkaroon ng programa sa enerhiyang nuklear, pwede silang bumili ng uranium sa ibang bansa, gaya ng ginagawa ng maraming bansa. Kaya tiyak na magiging malaking issue ito sa negosasyon, gaya ng dati nang nag-uusap ang US at Iran. Ngayon, ang iba pang mga punto na hindi tinutugunan ng panukalang ito ay ang programang ballistic missile ng Iran. Iyon ang isang bagay na gustong limitahan ng US. Hindi kailangang alisin, pero lilimitahan lang sa ballistic missile na gamit ng Iran para sa depensa. At huli, ang pagpupondo ng Iran sa mga proxy group tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Hindi rin tinutugunan ng panukala ito. At ito ang isang bagay na nakita ng panig ng US o kahit ng administrasyon ni Trump bilang isa sa mga kahinaan ng kasunduan ni Obama, ang JCPOA na nakita natin noong 2015. Tinalakay nito ang programang nuclear ng Iran na may ilang mga issue, pero mas mabuti na yon kaysa wala. Hindi nito tinutukan ang ballistic missile program at pagpupondo ng Iran sa ibang grupo, kaya umatras si Pangulong Trump sa unang termino niya. Ngayon, binanggit din sa panukalang ito ang Strait of Hormuz, kung saan sinabi ng Iran na sisingilin na nila ng toll ang bawat barkong daraan. Pero hindi ito masyadong dinetalye. Pero sa totoo, hindi talaga mangyayari yon. Isipin mo, kung anong mundo ang babalikan natin dahil doon. Parang gumabalik tayo sa panahon ng mga 200 taon na ang nakalipas na naniningil ng toll ang mga bansa dahil lang sa kipot sa hangganan nila. Kapag ginawa ito ng Iran, baka gayahin din ng ibang bansa. Ibig bang sabihin ito, pwede na ring maningil ng toll ang Spain sa kipot nila? Pwede na ring maningil ng toll ang UK sa kipot nila. Tapos ang Denmark din ay maniningil ng toll. Kipot ng Denmark? Siyempre, ayaw ng kahit anong bansa na gawin yun. At siyempre, ayaw din ng mga bansang yon na gawin ng ibang bansa ang ganun. Kaya naman, makatuwiran lang na asahan na hindi makakasingin lang toll ang Iran pagkatapos ng digmaan. Maaring gamitin ng Iran ang panukalang ito para makakuha ng konsesyon kapalit ng pangakong wala kaming gagawin sa Strait of Hormuz. Ngayon, isa pang punto na gusto kong ibahagi tungkol sa panukalang ito ay kasabay ng panukala, ang kalihim ng ugnayang panlabas, o siguro ang dating kalihim ng ugnayang panlabas, ay nadlatala ng isang opinyon sa Foreign Affairs ang publikasyon. Ayon sa kanya, hindi talaga natatalo ang Iran sa digmaang ito. Pero ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagnegosasyon ng Iran para sa tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan ay dahil kung lalala pang digmaan, mas marami lang masisirang infrastruktura ng sibilyan sa loob ng Iran at mas marami pang masasaktan o mapipinsalang mga sibilyan. Iyan ang dahilan kaya niya inihay ng panukalang umaasa siyang seseryosohin na magkabilang panig. Ngayon, kahit na napaka-impluwensya ng taong ito sa loob ng Iran, at syempre, malapit na tagapayo ng kasalukuyang Pangulo ng Iran, mukhang hindi naman umuusad ang panukalang ito. Matindi ang pagtutun ng IRGC, at hayagan nilang tinutulan ang panukalang inilatag ng dating kalihim ng ugnayang panlabas. Kapag sinabi kong nagsasalita sila, ibig kong sabihin ay sa paraang diplomatiko, dahil marami pa silang ibang ginagawa. Literal nilang hinihiling ang kamatayan ng taong ito. Pakinggan ninyo ito. Pero bago yon, isang mabilis na paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Nakakaranas ang channel ng parang shadow ban na di namin alam ang dahilan. Pero malaking tulong ang suporta ninyo para maayos ang problema. Sana matulungan ninyo kami. Hindi namin alam paano gumagana ang YouTube algorithm. Parang black box. Pero tuwing sumusuporta kayo, malaking tulong yon. Heto na ang clip. Ginoong Zarif, may 3 araw kang umamin sa pagkakamali mo. Sa ika-4 na gabi, titipunin ko ang lahat at pupunta kami sa inyo. Mga ginoo ng seguridad, hinihintay niyo pa rin bang umamin si Ginoong Zarif na tuta siya ng Amerika?
Bantay namin lahat ng pampulitikang grupo. May ilan na hindi nasugatan sa digmaang ito. Simula ngayon, ang mga tao sa lansangan na ang magpapasya sa kapalaran ng mga taksil. Ngayon, hindi lang sa pampublikong rally ginagamit ang ganitong pananalita. Maging ang Iranian State TV ay lantaran ng tumutol sa panukalang kapayapaan sa kanilang mga programa. Ibig sabihin, malinaw na may impluwensya ang taong ito sa Iran. Pero ayaw talagang makipag-usap ng IRGC ngayon. Pero kahit ano pang gusto ng IRGC, mukhang alam natin na tuloy-tuloy pa rin ang negosasyon. Kamakailan, kinumpirma ni Pangulong Trump noong linggo na sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay may negosasyon sa Iran at umuusad ito. Umabot pa sa puntong tila, magkakaroon ng harapang pagpupulong sa lalong madaling panahon. Humiling ng dagdag na oras ang Iran, kaya tumugon ng Estados Unidos sa pagtarget sa B1 bridge. Ang dahilan ng paglala ay dahil sa pananaw ng Estados Unidos. Parang sinusubukan ng Iran na magpaliban, kaya ang paglala ay naging isang babala lamang. Iyan ang sinabi ni Pangulong Trump sa Axios. Ngunit pagkatapos nito, ay naglabas siya ng pahayag sa Twitter. Ang Martes ay magiging araw ng Power Plan at Bridge Day, pinagsama sa isa. Wala nang katulad nito. Buksan niyo ang kipot, mga siraulong gago kayo. Kung hindi ay mabubuhay kayo sa impyerno. Tingnan niyo lang. Pansinin ninyo, may ilang bagay tungkol dito. Una, malinaw na nagpapakita ito ng matinding paglala na magdudulot ng problema, lalo na sa mga sibilyan sa Iran. Bukod pa rito, hinihiling lang ng pahayag na buksan ng Strait of Hormuz, hindi kasunduang nuklear, kapayapaan, o tigil putukan. Hiniling lang ito sa Iran na payagan ng mas maraming barko dumaan. Bukod pa sa pahayag na ito, kinumpirma rin ni Pangulong Trump na binigyan ng immunity ang mga negosyador ng Iran. Ibig sabihin siguro ay hindi sila magiging target ng mga pag-atake hanggat sila ay nakikipagnegosasyon. Nakikipagnegosasyon. Idinagdag din niya na halos sumuko na ang Iran sa pakikipagnegosasyon tungkol sa mga sandatang nuklear. Ibig sabihin ay pumayag na sila sa puntong yon. Sa katunayan, sabi niya, karamihan sa mga punto ay tinanggap na. Gusto ko lang linawin. Palaging sinasabi ng Iran na ayaw nila ng sandatang nuklear. Ang issue ay, kung ang ginagawa nila sa likod ng eksena ay naglalayong magtayo ng sandatang nuklear sa pamamagitan ng pagpapayaman ng uranium hanggang 70% at paggawa ng malaking pananggalang laban sa mga balistikong misil. Bago pa magsimula ang digmaan, malinaw na plano ng Iran na magtayo ng maraming misil para walang bansa ang sumubok umatake sa kanila. Pagkatapos, susubukan nilang gumawa ng sandatang nuklear, mula 70% uranium hanggang paggawa ng bomba. Kahit paulit-ulit sabihin ng Iran na ayaw nila ng mga sandatang nuklear, wala naman talagang saysay yon. Dahil yan na ang matagal na nilang sinasabi. Gayunpaman, dahil pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa likod ng eksena, kamakailan lang ay ibinunyag ni Pangulong Trump ang isang nakakaintrigang detalye tungkol sa protesta noong Enero na naganap sa Iran. Naalala mo ba ng milyon-milyong Iranian ang nagprotesta para sa pagbabago ng pamahalaan? Tapos pinatay ng rehimen ang 10,000 hanggang 45,000 katao para manatili sa kapangyarihan? Alam mo ba kung anong nangyari kasunod nito? Mukhang tinangkang tulungan ng US ang mga nagpoprotesta sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas. Pero sa kasamaang palad, hindi nakarating ang mga armas na yon. Pakinggan mo kung ano ang nangyari. Ngayon, nagbahagi rin ang Pangulo ng bagong detalye tungkol sa insidente ngayong taon kung saan, ayon sa kanya, 45,000 sibilyan ang pinatay ng rehime ng Iran sa sarili nilang bansa. Pagkatapos noon, sinabi ni Pangulong Trump na nagpadala ang US ng baril sa mga nagpoprotesta sa Iran. Sinabi niya na nagpadala kami ng maraming baril sa kanila at sa mga Kurdo at iniisip ng Pangulo na itinago ito ng mga Kurdo. Dagdag pa, nagpadala rin kami ng maraming baril sa mga nagpoprotesta. Narito ang ilang pangunahing balita mula sa pag-uusap ko kay Pangulong Trump mahigit 1 buwan matapos simula ng Operation Epic Fury at kasunod ng matagumpay na operasyon ng US kagabi para iligtas ang naiwang miyembro ng serbisyo sa Iran. Ang operasyon ay inutos ng Pangulo matapos kumpirmahin ng CIA noong Sabado ng umaga ang lokasyon ng tauhan ng F-15 na pinabagsak noong Biyernes. Mismong Pangulo ang nagpasya magpadala ng daan-daang US Special Forces sa Iran at matagumpay na nailigtas ang tauhan ng militar ng US. Ngayon, balik tayo sa Strait of Hormuz. Alam niyo, nagiging pandegdigang krisis ito at mas handa na ang mga bansa tumulong para buksan ang kipot. Nag-alok ang Ukraine na tumulong sa US para buksan ang Strait of Hormuz. Tandaan,
Mahigit 4 na taon na rin silang humaharap sa mga Shahed at FPV drone. Walang may mas mataas na antas ng pagharang sa mundo kaysa sa mga puwersang Ukrainian, kaya mahalaga ang tulong nila. Pakinggan ang sinabi ng presidente ng Ukraine. Sa ngayon, wala akong nakikitang mga posibilidad kung paano ito mabubuksan ng isang bansa o ng iba pa. Para sa akin, kailangan ito ng sama-samang hakbang. Siyempre, may karanasan kami sa Black Sea na hinaharangan ang aming food corridor at kung ano ang mangyari sa mga taon ng digmaan. Noong unang taon, nagkaroon kami ng negosasyon. Kahit na may digmaan, nagkaroon kami ng negosasyon sa mga Ruso sa pamamagitan ng pagmamamagitan ng Turkey. Kailangang gumana ang food corridor na yon dahil hindi lang ito tungkol sa Ukraine at Russia. Tungkol ito sa Russia na humaharang sa pagkain para sa ibang kontinente. Sa tingin ko, pareho ang sitwasyon pagdating sa kakulangan. Pero sa kaso namin, tungkol ito sa sektor ng agrikultura. Dito naman, tungkol ito sa enerhiya. Sa aking palagay, base sa aking karanasan, ito ang maaari nating gawin. Una, magkasabay pero magkahiwalay na usapin. Ang digmaan at negosasyon tungkol sa enerhiya. Para sa akin, huwag natin itong pagsamahin based sa aming karanasan. Ang nangyari sa amin, hinarang ng Russia ang koridor na ito, ang Black Sea Corridor. At gusto nilang gawin ito ng isang beses, pangalawang beses pa. Nauna nilang ginawa ito isang beses sa isang buwan. Tapos, ginawa nila ito isang beses sa isang linggo. At pagkatapos, ay halos araw-araw na nila itong hinaharang. Kaya umatras kami sa negosasyong ito at naintindihan namin kung paano namin makokontrol ang koridor na ito sa sarili naming paraan. Kaya ito ang ikalawang hakbang. Para dito, kailangan mo ng mga interceptor, kailangan mo ng military convoy, kailangan mo rin ng mga sistema ng electronic warfare, kasama na ang mga tanker o barko kung saan mo kailangang ilagay ang mga sistemang ito. Kaya malaki itong programa. Handa kaming tumulong dito. Pero sa tingin ko, na yon ay hindi kami kasali sa usapin ng Hormuz. Kaya walang nagtanong sa amin tungkol dito. At kaya naman ibinabahagi lang namin ang aming kaalaman. At kung gugustuhin ito ng mga panig, maaari nila itong gamitin. May pahayag mula sa UAE na handa silang makipag-partner sa US kung gagamitin ng puwersang pandagat laban sa Iran. Ayon sa UAE, hindi pwedeng kontrolin ng isang bansa ang Strait of Hormuz. Handang sumali ang UAE sa anumang pagsisikap na pinangungunahan ng Amerika para tiyakin ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz na nagdudulot ng mas maraming bansang kasali at dagdag pressure sa Iran. Sa susunod na linggo, Manalaman natin kung gaano kadelikado ang takbo ng digmaan.